Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Roberto. Bumisita kami ng panganay kong kapatid kay Tia Sonia para magdala ng mga papeles sa lupa na pinapirma ng aming ama noon sa may probinsya ng Quezon. Hindi rin naman kami nagtagal at inabot lang kami ng halos 4 na araw. Yun nga lang ay bigla ang umuna sa aking umalis si Kuya Bernie dahil tinawagan siya ng kanyang bossing sa trabaho at merong emergency na kailangan niyang tapusin sa opisina. Natagalan pa akong makaalis. Inabot pa ako ng ika-4 na araw bago ako gumayak ng aking mga dala. Bago pa ako nakaalis sa bahay ng tiyahin ko, pinilinan niya ako na huwag makikipag-usap o sasama sa sino mang naninirahan malapit sa pantalan dahil marami umanong pinaniniwala ang mga aswang na nakatira doon. At posibleng mapagtripan ako dahil bago lamang ako sa kanilang lugar. May mangilan-ngilan nga akong naririnig ukol sa mga ganitong nilalang sa probinsya ng tiyahin ko. Kaya naman hindi rin kami masyadong nakagala ni Kuya Bernie noong nagtungo kami sa probinsya nila. Mahirap na, baka makorsunadahan, di ba? Tsaka hindi ko kilala ang mga tao sa lugar na yon. Bukod kasi sa mga aswang, ay may mga naikikwento pa sa akin ng tiyahin ko na mga manlalason at mangkukulam sa kanilang lugar. Kung kaya't pinangingilagan ng ibang dayuhan na makipag-away o mangutya sa ilang residente doon. Sumang-ayon ako sa mga sinabi ng tiyahin ko. Mabilis na akong naglakad patungo sa port. Naisip ko, hindi naman ako magagawi at tatambay sa ilang kabahayan para makipagkilala sa ilang mga naninirahan sa may pantalan. Dahil nagmamadali na rin naman ako makasakay sa bangka patungo sa kabilang bayan. Walang ano-ano'y naramdaman ko na unti-unting pumapatak ang ulan at nababasa ang aking bumbunan. Kasabay pa noon ay medyo lumalakas na rin ang hangin. Mukhang makulimlim ang kalangitan at tila nagbabadya ang pagsama ng panahon. Pagkarating ko sa port, napansin ko ang napakaraming pasaherong nakaupo at nakatambay. Kitang-kita ko ang pagkadismaya at pagkabagot sa kanilang mukha noon. Paglingon ko sa dakong dagat, ay kita ko na may maliliit na alon at parang isinasayaw ang bangkang pasaherohan. Kinukutuban na ako na talagang masama ang panahon at tila pa dihado pa akong makauwi at makasunod sa aking panganay na kapatid sa may Manila. Makalipas ang ilang sandali, biglang dumating ang kapitan ng bangka. Tinipon niya ang mga pasahero sa pamamagitan ng kanyang malago at puno ng kapahamaalaang tinig. Inanunsyo niyang may signal ng bagyo. Kung kaya't hindi pinahintulutan ng Coast Guard na makabiyahe ang mga bangka nun. Maraming mga pasahero ang nagreklamo at ganun nga ang ikinais pero kinalaunan naman ay unti-unti na silang nagsipag-alisan. Ang iba ay kumuha ng service na tricycle at ang iba naman ay nag-umpisang maglakad kahit napakarami nilang dalang gamit. Walang ano-ano ay may 2 lalaking sumalubong sa akin. Pinunggo nila ako at mukhang hinarangan nila ako sa daan. Hindi ko alam kung anong gusto nilang mangyari pero bumungis-ngis sila sa akin at napansin ko ang nakakapangilabot nilang pagngisi noon. Biglang may tumapik sa kanilang balikat na lubos nilang ikinagulat. Isang matipunong lalaki na mistulang 1 taon lamang ang agwat sa aking edad noon. Tinanong niya kung anong problema at bakit hindi nila ako hinahayaang makadaan. Parang umurong ang dila ng 2 lalaki. Hindi sila makapagsalita at tila tumiklop ang tuhod nila at mukhang natanggal ang angas sa mga aura nila. Hanggang sa may lumitaw pang isang lalaki sa aming harapan at inawat niya ang matipunong lalaki na yon. Ipinaliwanag niya na kilala niya ang mga ito. Hindi sila masamang tao. Nakilala ko ang lalaki bilang si Jaime na nakatira malapit sa may pantalan. Samantalang ang matipunong lalaki kasama nito, ang isa pang lalaki na mas bata sa kanya
ay mga nagngangalang Paulo at Arnel na ipinanganak din sa probinsya pero nagtatrabaho na rin sa syudad. Magpinsan silang nagbakasyon sa kanilang lolo Sergio na dati-rati ay magtatawas sa probinsya. Inimbitahan kami ni Jaime sa kanilang lugar para naman makadaupang palad kami at makilala ng kanyang mga kalapitbahay. Subalit umalma ako at nabanggit ko ang tungkol sa tagubilin ni Tia Sonia. Nasurpresa ako nang marinig ko na humalakak si Jaime at pinabulaanan niya ang mga sinabi ko. Ayon sa kanya, hindi siya aswang at anong katibayan na magpatotoo ng mga aswang ang mga naninirahan malapit sa pantalan. Marahil noong mga nagdaang taon ay posible pang maraming aswang sa kanilang lugar dahil naglipanan noon ang mga dayuhan at malimit ang patayen at pagkawala ng mga tao. Kaso ay matagal nang nangyari ito at hindi sila ang mga uri ng tao na dapat paghinalaan. Sa kabilang bahagi ng isip ko ay sumalungat ako sa mga ipinaliwanag niya. Para sa kanya ay madaming sabihin yon at pagtakpan ang katotohanan pero anuman ang totoo ay nagdadalawang isip pa rin akong maniwala sa mga sinasabi niya. Kaso masyadong mabulaklak ang mga pahayag niya at mukhang nautupan niya sina Paulo at Arnel kaya naengganyo niya ang mga ito na sumama sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, ako na lang ang hinihintay nilang magdesisyon kung kasama ba ako o hindi nun. Ayoko na sanang sumama at bumalik sa bahay ng tiyahin ko pero naisip ko na makakasama ko naman sina Arnel at Paulo na kapwa mga ordinaryong tao at mukhang kaya nila akong ipagtanggol kung ano man ang mangyari, kung sakali. Isa pa, alam ko namang hindi rin na kami magtatagal nun at uuwi na rin naman ako sa bahay ni Tia Sonia. Naglakad-lakad kami at nagkwentuhan pagkatapos ay dumaan kami sa isang eskidita. Pagkalagpas namin sa isang malaking bahay. Sa dami ng mga pinagkwentuhan namin ay hindi ko kaagad napansin na tumigil na pala kami sa paglalakad. Napukaw ang atensyon ko sa mga dikit-dikit na bahay kung saan may nakalagay na mahabang lamesa sa labas ng isang bungalow type na bahay na yon. Inabutan namin ng maraming kalalakihan, gayon din ng iba pang mga kababaihan na mukhang kakatapos maghain ng mga kalulutong pulutan sa lamesa. Pagkakita nila sa amin, ay agad silang tumigil sa kanilang mga ginagawa. Tinanong ng isang ginang kay Jaime kung sino ang mga kasama niyang kalalakihan at magiliw niya kaming ipinakilala sa kanyang mga kapitbahay. Masaya naman kaming binati ng mga kapitbahay at inalok kaming maupo at sumalo sa kanilang kasiyahan. Hindi naman ako nakahanda at saka matagal na akong hindi umiinom ng alak pero wala na akong nagawa. Kung hindi ay makiharap na lamang ng maayos sa kanila. Naupo kami nila Arnel, Paulo at Jaime habang tinatagayan kami ng alak at inaabutan ng plato. Nabanggit ng lalaking nagngangalang Gardo na madalas silang nagkakasiyahan sa pag-inom ng kanyang mga kapitbahay. Lalo pat marami silang nahuhuling isda sa dagat at iba pang mauulam na pagkain. Magiliw pa niya kaming sinabihan na huwag kaming mahihiya dahil mabubuti silang tao at hangad lamang nila ay makipagkilala at makipagkaibigan sa mga bagong kakilala o dayo sa probinsya noon. Kumuha kami ng pulutan, lumagok ng alak. Gumuhit pa yun sa lalamunan ko at talagang uminit ang dibdib ko noon. Saglit akong kumurot ng karne. Agad ko yung sinubo. Sa sobrang gutom ko ay sumubo pa ako ng iba pang potahe. Pero hindi pa natatagalan ay parang may bumara sa lalamunan ko noon. Umubo ako kaya kinailangan ko na uminom ng tubig. Kaya lang ay hindi pa rin gumanda ang pakiramdam ko. Maya-maya pa ay may napansin akong isang piraso ng buhok sa bibig ko noon. Saglit akong tumagilid. Sumimpling tumago sa iba kong kaharap habang abala sila sa pag-inom at pagkikwentuhan. Hinila ko ang buhok hanggang sa maibuka ko ang aking bibig. At biglang may tumalsik sa may sahig noon.
Nagulat ako kung ano man yun na nagmula sa bibig ko. Bumagsak ang bagay na yun sa ilalim ng lamesa. Kaya kinailangan ko pang yumukod para makita ang kakaibang pagkain na yon. Pagkasulyap ko sa ilalim ng lamesa, ay halos matakpan ko ang bibig ko sa sobrang gulat. Doon ay nakita ko ang paggulong-gulong na kung hindi ako nagkakamali, Sir Seth, wasak na mata. Nanlamig ang aking buong katawan at halos mawala ang kalasingan ko. Nagimbal ako at kinilabutan ang aking buong katawan. Kasabay nun, lumakas ang pintig ng puso ko. Kinabahan ako nang marinig ko ang boses ni Jaime. Tinanong niya kung anong ginagawa ko sa ilalim ng lamesa. Nagmamadali akong nagangat ng ulo at nauntog ako sa ilalim ng lamesa bago pa ako humarap sa mga kainuman ko. Hindi ko na ininda kung gaano kasakit ang ulo ko dahil hindi pa rin nawawala ang takot na namumutawi sa katawan ko. Dumagdag pa na nakita ko ang dalawang lalaking humarang sa akin sa pantalan. Pautal-utal akong nagpaliwanag na kamuntik ko ng malunok na buto, kaya minabuti ko yung ilabas sa bibig ko. Napatawa si Jaime at nabanggit niya na baka nagbabalik akong magdaya o maaring nagsusuka na ako kaya mamulutan na muna ako at bawasan ang pag-inom ng alak. Pakiramdam ko pagkatapos kong sumuka ay nawala na lahat ng kalasingan ko. Kung ano-anong bagay ang gumulo sa isip ko at talagang parang sasabog ang utak ko nun sa kaba. Wala akong lugar na pwede kong pagtaguan dahil napapalibutan ng lugar na pinag-iinuman namin ng mga kabahayan at posibleng mga aswang ang mga naninirahan doon. Saglit kong kinuha ang cellphone ko sa bag. Nagpaalam ako sa mga kainuman ko kung pwede akong magtungo sa palikuran dahil nakakaramdam na ako ng tawag ng kalikasan. Sa pagkakataong yon ay nagkusa si Jaime na samahan ako sa palikuran. Hindi ako tumanggi pero maingat kong inilagay sa bulsa ko ang cellphone ko noon. Tumayo kaming dalawa. Sinundan ko si Jaime sa gawing palikuran. Itinuro niya sa akin ang pinto at mabilis akong nagtungo doon pero hindi ako kaagad nakapasok nang biglang dumating si Arnel. Kinausap niya si Jaime at sinabihan na hindi na kami kailangan pangbantayan dahil hindi kami tatakas. Biglang sumama ang ekspresyon ng mukha ni Jaime. Nagbago ang kanyang timpla. Tumugon si Jaime at nasabi niya na wala siyang masamang intensyon. Gusto lamang niya kaming maalalayan dahil baka lasing na kami nun. Akala ko ay makikipagtalo pa si Jaime kay Arnel pero bigla siyang tumahimik at tinapunan ng masamang tingin si Arnel bago pa siya umalis. Sa puntong yon ay pumasok ako sa loob ng palikuran. Doon ko kinontak sa cellphone si Kuya Bernie. Kinamusta niya ako. Tinanong kung nakabiyahe na ako. Tumugon naman ako na kinansela ang biyahe dulot ng bagyo. Bahagyang nalungkot si Kuya at nabanggit pa niya sa akin na nag-aalala na rin ang mga magulang namin at namimiss na rin umano nila ako noon. Nagpakawala ako ng mahabang buntong hininga at pagkatapos noon ay buong tapang kong sinabi kay Kuya na mahal ko siya at kahit anong mangyari ay huwag niyang papabayaan ang aming mga magulang. Naguluhan si Kuya at natanong niya ako kung anong nangyari sa akin at kung bakit pakiramdam niya ay nagpaalam na ako sa kanya noon. Hindi ako sumagot. Napaiyak na lamang ako noon. Pinunasan ko ang mga luha at naisip ko na lumabas sa pinto. Bumungad sa akin si Arnel at nasabi niya sa akin na narinig niya lahat ng pag-uusap namin ng kapatid ko. Kaya naman hindi na ako nahiyang isiwalat sa kanya ang nadiskubre ko sa mga pagkain. Pero naalintana ang pakikipag-usap ko nang makarinig kami ng mga angil at malalakas na kalabog na nagmumula sa umpukan ng mga nag-iinuman nun. Kinabahan kami ni Arnel kung kaya't
nagmadali kaming bumalik para malaman ang komosyon na naganap. Ilang sandali pa, inabutan namin na nakasambulat ang ibang pagkain samantalang pinalilibutan ng mga kalalakihan at ilang kababaihan si Paulo na may hawak na itak at isang maliit na garapon ng asin. Kitang-kita namin ang panlilisik na mga mata ng mga lalaki, partikular na si Jaime at ang dalawang lalaking humarang sa akin sa piernon. Dumagundong ang tinig ni Cardo. Sinabihan niya si Paulo na wag nang magtangkang lumaban dahil sa ilang minuto lamang ay pagpipiesta na umano ang kanyang mga laman loob, kasama ang aming mga katawan ni Arnel. Lumapit kami kay Paulo subalit wala nang ibang paraan para makatakas kami. Unti-unting lumapit sa amin ang mga nilalang na animoy, mga takam na takam sa aming tatlo. Nanlaban pa rin si Paulo at hinagisan niya ng asin ng mga ito. Hustong tinamaan pa sa mata ang isang lalaki kaya ganun na lang ang pag-angil niya. Sinabuyan pa niya ng asin ng lalaki hanggang sa sumenyas na itong itigil na ni Paulo ang kanyang ginagawa. Mukhang napuruhan nito ang nilalang. Hindi ito makakita. Tumigil naman si Paulo pero binulyawan niya ang mga ito. Nabanggit niya na gusto pa niya makita itong unti-unting namamatay sa mga palad niya. At pagkatapos nun, pinakawalan niya ang kanyang pinakatatagong lihim. Planado pala nila Arnel ang pagsama kay Jaime sa lugar na ito upang tugisin ang lalaking may malaking nunal sa pisngi. Yun ang pinaniniwalaan nilang gumahasa at pumatay sa kapatid ni Arnel na si Angelina. Namumukaan ni Arnel ang lalaki. Alam niyang aswang ito. Kaya nang makita niya sa inuman ng lalaking yon, ay hindi na niya ito pinakawalan dahil balak talaga niyang tudasin ang nilalang na yon. Subalit malabo na yung mangyari dahil biglang umatake sa aming tatlo ang napakaraming kalalakihan. Sinunggaban nila kami at pinagtataga ni Arnel ang mga nilalang na lumalapit sa amin pero nagulat kami nang bigla silang umatras at bahagyang natakot sa isang malakas na pagpito. Napalingon kami sa makipot na daan at doon ay nakita namin na tumatakbo ang kapitan gayon din ang dalawang kasama nitong pulis at isang matandang lalaking may mga kwintas sa leeg na animoy mga anting-anting. Pagkakita ng mga nilalang ay mabilis silang lumundag, kumaripas ng takbo, kung saan-saan silang sulok nagsipagtago. Pagkabungad sa amin ng kapitan ay kinamusta niya kami, at pagkatapos noon ay nagpakilala sa amin ng mga pulis, gayon din ng matanda, at napag-alaman ko na yun pala ang lolo ni Paulo at Arnel. Nabanggit ng kapitan na mapanganib umano sa lugar na yon. Mabuti na lang at may nakakita sa aming papasok doon. Kaya agad kaming ipinagbigay alam sa kanila para mailigtas kami sa kapahamakan. Agad kaming lumabas sa lugar na yon at pinayuhan kami ng kapitan, gayon din ng mga kapulisan na mag-ingat. At huwag basta pumasok sa lugar na yon dahil isa yon sa pugad ng mga mamamatay tao, mga mandarambong at mga sugalero. Naglakad ako patungo sa bahay ng aking tiyahin at ibinalita ko sa kanya ang buong pangyayari. Ganun na lamang ang pagsisermon niya sa akin sa katigasan ng ulo ko pero nagpapasalamat siya at walang nangyari sa aking masama nun. Ilang araw na walang biyahe at nanatili na lamang ako sa loob ng bahay. Nung nagkaroon ng biyahe ang bangka, inihatid ako sa pier ng tiyahin ko dala ang ilang pampasalubong. Maayos akong nagpasalamat at nagpaalam sa kanya bago pa ako tuluyang sumakay sa bangka. Ito namang sumunod na kwento, Sir Seth. Ukol kay Serafin at sa babaeng nakilala niya sa kanilang baryo. Batay sa kanyang paglalahad, nangyari ang kakatuwa na may halong nakakatakot niyang karanasan noong taong 2006.
Nasa 19 na taong gulang siya at kasagsagan ng pambababae niya at pakikipaglaro ng apoy. Kahit anong pangaral ng mga magulang niya ay walang epekto yun sa kanya. Kung sino-sinong babae ang nagiging kasintahan niya na ibinabalandra sa kanya mga kabarkada at para lamang siyang nagpapalit ng damit nun. Ayaw na sana niyang pag-aralin ng kanyang ama sa pangamba na makabuntis ito pero dahil sa magaling, masikap at masipag mag-aral ito, ay napapanatili niyang mataas ang kanyang mga grado. Kaso ang hindi talaga niya makontrol ay ang labis na pagkahumaling sa mga babae. At kapag nagsawa na siya ay ganun na lang kadali para sa kanya ang magpalit ng panibagong nobya. Sa sobrang inis ng kanyang mga magulang ay minabuti na munang pagbakasyonin itong si Serafin sa baryo sa bahaging Guimaras kung saan naninira ng kanyang lola Victorina. Ayaw pa sana nitong pumayag dahil may kasungitan at dati-rati ay masokista din ang kanyang lola dahil ayaw niya ng tamad at makulit na apo. Pero wala na rin siyang nagawa dahil nagtatalo lamang sila ng kanyang ama sa tuwing sumasalungat siya sa gustuhan nito. Kahit naiinis at mabigat ang loob niya ay nagtiis siyang bumiyahe patungo sa Guimaras noon. Inabot siya ng sobrang pagod sa biyahe at kung ano-anong naranasan niyang paghihirap at kamalasan na hindi pa niya nararanasan kahit kailan sa buhay niya. Kaya lalong sumama ang loob niya pagdating niya sa bahay kubo ng kanyang lola. Kaso nung makita niyang muli ang kanyang lola, ay halos tumiklop ang buntot niya sa sobrang takot dito pero malaki ang pagtataka niya nang mapagmasdan ang pisikal nitong anyo. Nasa 80 anyos na ito pero kung kumilos ay parang nasa 40 pa lang. Hindi siya katangkarang babae pero maliksing kumilos at hindi pa kuba kung maglakad nun. Kulubot na rin ang balat nito. Subalit hindi ka ganon kadami at parang hindi pa ito katulad ng iba bang mga uugod-ugod na matanda na gumagamit ng tungkod para makapaglakad. Pakiramdam ni Serafin ay gusto na niyang paniwalaan ng kanyang ama na nagtataglay ang kanyang lola ng kung ano, kaya mahaba ang buhay nito at hindi ito basta-basta kayang patayin ng sakit o anumang kapahamakan. Pagkakita sa kanya ng lola niya ay sinapok siya nito sa ulo. Tinanong kung anong kalokohan at bigla na lamang siyang napabisita dito na wala man lamang pasabi nun. Dati kasi ay bumisita na rin si Serafin sa kanyang lola noong kakatapos niya sa 3rd year high school. Pinagbakasyon siya ng kanyang ama para madisiplina siya ng kanyang lola sa kadahilanan na bumugbog siya ng iilang kamag-aral at nakasama pa siya sa isang rambol. Kamuntik pa siya noong mailipat ng eskwelahan. Mabuti na lamang at nadaan sa pakiusap ang mga magulang at estudyante. Nagiging kumbento ang tahanan ni Lola Harena para kay Serafin. Sa puntong yun ay ipinaliwanag ni Serafin ang dahilan ng pagpunta niya sa Guimaras. Tinaasan siya ng kilay ng kanyang lola at nabanggit nito na normal lamang na magkagusto siya sa mga babae pero ang masama ay pinagsasabay-sabay niya ito at pinaglalaruan ng mga damdamin nila. Matapos nila makipag-usap, ay pinasalo na siya ni Lola Harena sa hapagkainan at kumain na sila ng ginataang isda. Doon palang napawi ang gutom ni Serafin at gumanda ang kanyang pakiramdam. Natuwa siya dahil gumaan ang kalooban niya at mukhang kahit simple ang buhay ay hindi siya mababagot sa pagbabakasyon niya sa lugar na yon. Kinabukasan, naisipan niyang lumabas ng bahay at maglakad-lakad sa kalapitan para makalanghap ng preskong hangin. Habang naglalakad siya sa mga kalapitang bahay, ay may tumawag ng kanyang atensyon. Lumingon siya at nakita niya ang isang binata na mukhang hindi nalalayo sa kanyang edad. Nagpakilala ang lalaki at nalaman niya na Quintin pala ang pangalan nito, ang dati niyang kababata. Nakapagtapos ito ng sekundarya pero kinalaunan ay naging magsasaka na siya sa bukid at tinulungan na lamang ang kanyang ama sa bukid noon. Naisipan siyang ipasyal ni Quintin sa bukid para naman malibang si Serafin. May ilang kilometro din ang layo ng bukid sa bahay ni Lola Harena
Pero pumayag na rin si Serafin dahil gusto niyang makarating din sa ibang lugar at makakilala ng ibang tao. Natuwa naman si Quintin at matagal-tagal pa ang oras na magkakakwentuhan sila ng kanyang kaibigan. Malayo-layo na rin ang nilakad nilang dalawa. Nang makasalubong nila ang isang magandang dalaga na may bitbit na basket na walang laman. Napahinto sa paglalakad si Serafin. Natigilan siya habang pinagmamasdan ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay mukhang nahumaling na siya sa kagandahan nito. Maya-maya, walang kagatol-gatol niyang inilahad ang kanyang mga kamay at nagpakilala sa dalagang yon. Medyo nahiya pa sa kanya ang dalaga pero tinanggap naman ito ng dalaga at magiliw itong nakipagkilala sa kanya. Rina ang pangalan ng dalaga. May ilang kilometro din ang layo ng bahay nito buhat sa bukid. Madalas siyang nagagawi sa may bukid dahil doon siya dumaan patungo sa kanilang bahay. Matapos na makapagpakilala ay magalang na nagpaalam ang dalaga at ganoon na lang ang kasiyahan ni Serafin. Nung makalis si Rina at naiwan na sina Serafin at Quintin, doon naglakas loob na magsalita si Quintin. Nabanggit niya kay Serafin na matagal nang maraming nanliligaw kay Rena at isa na siya sa mga yon. Pero may ilap ang dalaga at napaka-misteryosa. Wala siyang masyadong alam sa pamilya nito at kahit kailan ay hindi man lamang siya nagtangkang umakyat ng ligaw sa bahay nito. Wala namang balak na manligaw pa si Serafin dahil gusto na muna niyang kilalanin ng dalaga. Saglit na nagbago ang paksang pinag-uusapan ng magkakaibigan at napadako sila sa may bukid. Namangha si Serafin sa lawak ng bukid. Nakilala din niya ang kamag-anak na mga kaibigan ni Quintin. Nakatikim pa siya ng mga pagkaing ipinagkaloob sa kanilang dalawa. Inabot sila ng hapon bago nakauwi sa kanilang bahay. Nung makauwi si Serafin, ay napasadahan niya ng kwento ang tungkol sa nakilala niyang dalaga noon. Napakunot ang noo ni Lola Harena at nasabi niya na hindi pamilyar ang pangalan ng babae pero kung makikilala niya ang mga magulang nito, ay posibleng malaman niya ang pinagmulan. Kaso, binalaan si Serafin na huwag magtangkang manligaw sa mga babae sa lugar na yon at baka mapahamak umano siya. Lalo pat may pagkababaero siya at isa pa, hindi pa niya kilala ng lubos ang mga residente doon. Makahulugan ang mga sinabi ng kanyang lola kaya hindi niya maiwasang magtanong. Nung nag-umpisang magkwento ang lola niya, ay saka palang naging malinaw sa kanyang lahat. Halo-halo na pala ang mga kababalaghan sa Guimaras. Karamihan ng mga dayo at mga tao doon ay mambabarang, nanlalason at mangkukulam. Iba sa kanila, aswang. Kaya madalas ay nag-iingat ang mga residente sa mga taong kanilang nakakaaway dahil tiyak na hindi sila sasantuhin ng mga kakaibang nilalang sa lugar na yon. Binigyan si Serafin ng kung anong habak ng kanyang lola. Ipinasuot niya ang kwintas na nagtataglay ng hugis triangulo na medalyong may nakaukit na mata. Ayon kay Lola Harena, ay mabisa yung kabal at tagaliwas. Kontra din sa masasamang elemento, kaya binilinan si Serafin na huwag yung tatanggilin sa kanyang leeg. Sa takot ni Serafin ay nakita na lamang niya ang kanyang sariling sumang-ayon sa mga sinasabi nito. Pagkatapos noon ay nagpasalamat siya bago pa siya dumako sa kanyang silid tulugan para makapagpahinga. Kinabukasan ay mag-isang nagtungo sa may bahaging bukid si Serafin at inabangan niya si Rina. Hindi na niya ipinaalam kay Quintin dahil maaga itong umalis sa kanilang bahay at pumalaot sa dagat para manghuli ng isda. Dumako ang hapon at nagkita sina Serafin at Rina. Namasyal sila at nagkakwentuhan. Saglit silang nagtungo sa may batuhan kung saan nakapagsolo sila at halos walang katao-tao sa lugar na yon. Napag-alaman ni Serafin na wala pang nobyo si Rina at mukhang wala pang nakakabingwit sa kanyang puso.
Eksakto namang kakahiwalay ni Serafin sa kanyang nobya at wala siyang anumang pananagutan sa iba pang babae pero bigla siyang napaisip na huwag madaliin ang lahat. Naiiba si Rina sa lahat ng kanyang mga nakilalang babae at mukhang hindi siya yung tipo ng babaeng bastusin dahil mainhin ito at konserbatibo. Kaya hindi man lamang niya magawang mahawakan ng kamay nito sa sobrang respeto niya dito. Humingi siya ng permiso na ihatid si Rina sa kanyang bahay. Inakala niya na hindi siya papayagan nito pero laking gulat niya na hinayaan siya nitong ihatid nun. Bagay na ikinagalak ng kanyang puso at aksidente pang mapahawak ang mga kamay niya kay Rina. Kinabahan siya na baka masampal siya ng dalaga pero hinigpitan pa ni Rina ang pagkakahawak niya sa kamay ni Serafin at mukhang masaya pa ito na magkahawak sila ng kamay. Sa puntong yun ay medyo nasorpresa si Serafin. Naisip niya na madaling paamuhin si Rena at hindi niya inasahan na magiging interesado sa kanya ang dalaga. Pero matapos noon ay kinontrol na niya ang kanyang sarili dahil sa tulak ng kanyang damdamin. Nung dumaan sila sa may bahaging mapunong lugar ay kamuntik nang madulas si Rina nang makaapak siya sa parteng mamasamasang lupa. Mabuti na lang at mabilis niyang nahablot ang dalaga at aksidente pa itong napayakap sa kanya. Nagulat siya sa nangyari pero naisip niya na dala lamang ng mabilis na pangyayari kung kaya't naganap yon. Kaya hindi na niya binigyan pa ng ibang kahulugan. Nung nakalagpas sila sa gawing mapunong bahagi ay umahon sila pataas na daan, kung saan may namataan silang maliit na bahay na walang ibang kapitbahay sa malapit. Saglit na nagsalita si Rina. Hinalikan niya sa pisngi si Serafin bilang pasasalamat. Doon na kinabahan si Serafin. Parang unti-unting nawala ang paghanga niya sa dalaga. Pakiramdam niya ay nasa loob ang kulo nito at may itinatagong kalandian sa sarili dahil ito pa ang naunang humalik sa kanya kahit na ilang araw pa lamang silang magkakilala. Ang lubos pa niyang ipinagtataka ay biglang may umalingasaw na malansa at mabahong amoy na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Medyo nawala lamang ang amoy na ang humangin sa paligid. Nang makarating sila sa may bahay kubo ay napansin ni Serafin na papalubog na ang araw sa kalangitan. Lumabas ang dalawang mag-asawa, kasamang isa pang binatilyo at dalawang dalagita. Ipinakilala ni Rina si Serafin sa kanyang mga magulang at mga kapatid nun. Naglakas loob naman si Serafin na bumate at magmano sa mga magulang ni Rina. Inakala na magiging masaya ang unang pagkikita nila ng mga magulang ng dalaga pero nagulantang na lamang siya sa kasunod na nangyari. Walang pag-aalinlang sinabi ni Rina sa kanyang mga magulang. Nabalak ni Serafin na manligaw sa kanya dahil umamin na ito sa totoong nararamdaman. Ganoon na lamang ang gulat ni Serafin. Biglang nagulo ang pag-iisip niya. Pinangunahan siya ni Rina samantalang wala pa naman siyang balak na manligaw at hindi pa man lang niya natitiyak sa kanyang sarili na mahal niya ang dalaga nun. Dahil hindi pa ganun kalalim ang pinagsamahan nila at hindi pa nila kilala ang isa't isa. Sasagot na sana si Serafin ngunit nagsalita ang ama ni Rina na si Mang Federico at medyo tumaas ang boses niya. Nabanggit niya kay Serafin na kung manliligaw ito ay dapat niyang kilalanin at pakisamahan ng pamilya nito. At isa pa sa kakaayawan niya ay yung walang pagtatyaga sa panliligaw, gayon din ang ayaw pa niya ay ang lokohin ang kanyang anak. Dahil siguradong mapapatay niya si Serafin kapag nalaman-laman nilang nasaktan si Rina. Sa mga sandaling yon ay parang hindi mapakali si Serafin. Parang mapapasubo siya ng di oras at mukhang mapipikot pa siya ng Rina kung ipagpapatuloy niya ang pagtatangkang panliligaw sa dalaga. Kaya habang maaga pa ay pinaliwanag niyang totoo.
Kaso ay tila hindi yun naunawaan ni Mang Federico at mali pa ang interpretasyon niya sa mga sinabi ni Serafin. Sinabihan pa niya ito na mukhang wala silang maiuulam sa gabing yon. Kaya mabuti pang si Serafin na lamang, tutal ay mukha naman siyang katakam-takam. Sa puntong yon ay kinilabutan si Serafin, lalo nang makita niyang pinanlisikan siya ng mata ni Rina. Gayon din ng mga kapatid noon. Samantalang naghayag naman ng tunay na anyo si Mang Federico sa mismong harapan ni Serafin. Tinubuan siya ng malalagong buhok. Nagmistulang alambre ang kanyang buhok. Nagkaroon ng matutulis na ipin at bigla na namang umalingasaw ang mabahong amoy na nagmumula sa katawan ng buong pamilya. Bahagyang napaatras si Serafin. Kinapa-kapa niya ang kanyang dibdib pero laking gulat niya na wala ang kanyang kwintas. Sumagi sa isip niya na huli niyang nakita yon na naipatong niya sa lamesa pagkatapos niyang maligo at nakalimutan niya yung maisuot sa pagmamadali na makalabas ng bahay. Nasapu niya ang kanyang ulo. Napagtanto niya kung gaano siya popols na mga oras na yon. Kung bakit sa dinami-dami ng makakalimutan niya, yun pang pinakamahalagang makapagliligtas sa kanyang buhay. Marahil ay nakarma siya sa lahat ng kanyang magawa nun at posibleng ang kamatayan ang maging bunga ng hindi niya pag-iingat. Lumundag ang ama ni Rina. Akmang sasakmalin niya na si Serafin nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril at tumama yon sa balikat ni Mang Federico. Sa malakas na pagkakatama sa balikat nito ay bumulagta sa lupa ang matanda na lubos na ikinagulat at kamuntik na ipagkagulo ng kanyang pamilya. Lumingalinga sa paligid si Serafin at nakita niya ang kanyang lola sa may tabi ng puno kasama si Quintin. Minura si Serafin ng kanyang lola at pagkatapos ay binulyawan ng buong pamilya na kung kakantiin si Serafin at kung hindi ito hahayaang makaalis sa kanilang bakuran, ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ang buong pamilya gamit ang kanyang baril. Umangil ang ina ni Rina. Balak pa sanang subugod subalit, itinapat ni Lola Harina ang dulo ng baril sa direksyon. Kaya natigilan ito at bahagyang umatras. Inalalayan niya ang kanyang asawa. Wala namang nagawa si Rina at ang kanyang mga kapatid kung di ang hayaang makaalis si Serafin sa kanilang bakuran. Hindi man lang tiningnan ni Serafin si Rina at nagmamadali siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang lola. Doon siya sinapok nito ng pagkalakas-lakas. Pagkatapos ay nagmadali na silang umalis at makalayo sa bahay kubo na yon. Nag-iba sila ng ruta. May nilakad silang mahabang bakanting daan. Pagkatapos ay lumiko sila sa mapuno at madamong lugar na nag-uugnay sa baryo kung saan matatagpuan ang tahanan ni Lola Harina. Nang makarating sila sa bakuran ng bahay, ay nabanggit ni Lola na pinairal na naman ni Serafin ang katigasan ng ulo. Nagbulag-bulagan na naman sa pagkahumaling sa babae. Nagpadarang naman ng apoy itong si Lola at hindi inisip na masusunog siya. Mabuti na lang at nabanggit ni Quintin ang tungkol kay Rina at kung saan banda ang bahay nito. Kaya nahulaan ni Lola Harina kung sino ang mga nilalang na nakatira sa lugar na yon. Alam niya ang tungkol sa mga magulang ni Rina dahil napatay ng asawa niya noon ang kamag-anak nito nang sumalakay ang mga aswang sa kanilang kubo noong bago pa lamang siya nagbubuntis sa ama ni Serafin. Nagsisi si Serafin sa kanyang ginawa. Sinikap niyang magpakabuti at tiniis niyang hindi mahumaling sa mga katalagaan sa baryo sa takot na makainkwentro na naman siya ng aswang. Tumulong na lamang siya kay Quintin sa bukid maging kay Lola Harina. At simula noon na hindi na niya muling nakita pa si Rina. Iningatan niya ring mabuti ang kwintas at hindi na tinanggal sa kanyang leeg noon.
Bumalik siya sa kanyang mga magulang pagkatapos ng ilang buwan. At ganoon na lang ang pagtataka nila nang makitang unti-unting nagbago si Serafin. At matapos nga makapag-aral at nakahanap ng maayos na trabaho, bago ito nagpakasal at bumuo ng pamilya.